Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Book of Acts, chapter 4, verses 5 to 12. At ito po ang sinasabi. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namamahala sa bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kabilang doon si Anas na kataas-taasang pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng kataas-taasang pari. Pinatayo nila sa gitna sina Pedro at Juan at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ito? Kaya sumagot si Pedro na puspos ng banal na espiritu, mga pinuno at matatandang namamahala sa bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon dahil sa kabutihang ginawa namin sa isang taong may kapansanan at tinatanong ninyo kung paano siya napagaling, dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan ng walang sakit sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na iyong ipinako sa krus, ngunit ibinangon ng Diyos mula sa kamatayan. Siya ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay at siyang naging batong panulukan. Sa iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sa ati makapagliligtas. Ang ating pong uh, scripture verse ay matatagpuan po doon sa verse 12. Sabi po doon, sa iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sa atin makapagligtas. Sa English po, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Pagkatapos pong pagalingin o gumaling yung taong may kapansanan, pinagaling ni Peter at ni John, yung pong mga priest and other leaders ay kinonfront po. Kinonfront nila si Peter at si John dahil sila'y nababalisa o they're disturbed na si Peter at si John ay nagpipreach ng resurrection of the dead through Jesus Christ. So sila'y hinuli at kinulong overnight at nag-convene po yung council at nag-demand kay Peter and John to explain ano pong kapangyarihan na para magawa nila itong pagpapagaling sa may kapansanan. So si Peter po is filled with the Holy Spirit at dineclare niya po, he boldly declares that the man was healed, pinagaling, by the powerful name of Jesus Christ, who was crucified and whom God raised from the dead. Kaya po Peter concludes, there is salvation in no one else. People look for salvation. Tayo po ay naghahanap din ng healing o pagpapagaling. We look for wholeness. People look for fulfillment
other than Jesus Christ. Sabi nga po, there is healing in the name of Jesus and salvation in the name of Jesus. There is no other name, no other salvation. Kaya po si Peter boldly declared, there is salvation only in the name of Jesus Christ. Doon po sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ang sinasabi that lahat po ng religions will lead to God. But only one name will save us from hell and bring us to heaven. Only one name will bring healing. Only one name will bring wholeness. Only one name will give us new life. The name of Jesus is powerful. Tayo po ay naligtas in His name. We are healed in His name. Si Satan po nag-flee before His name. Kaya nga po, ulitin ko, the name of Jesus is powerful. No? Yung pong mga demonyo ay umaalis when they hear yung pangalan ng ating Panginoon, ay kapag ipinapangaral ang pangalan ng ating Panginoon. Sila ay nanginginig, natatakot sa mga patotoo o mga testimonyo, mga testimony of righteous men and women. Ngunit, ang nakakalungkot po, there are some people that claim to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. However, we continue to run after other gods. A little bit of Jesus Christ, a little bit of this, a little bit of that. Ang salvation po, o kaligtasan natin, hindi po siya isang buffet table that we can take a little of it kung ano po yung nag-a-appeal sa atin. There is only one Lord, our Savior, Jesus Christ. No other name will save us. No other God will heal us and take us to eternal life. There is no other name, no other way to be saved, but the name of Jesus Christ. Tayo po manalangin. Panginoon, Jesus, your name is above all names. Your name is the highest of all names. Maraming salamat for saving us through your death on the cross. And help us to remind us to call constantly on you in every circumstances sa aming buhay. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.